Hello guys, isang magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardy ni Sir May Vlogs. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi yung aking pinopagate. Itong halaman na ito is considered to be one of the house plants na siyang magti-trending. Ito po yung tinatawag na Hoya plant. Bakit nga ba patuloy ako sa pagpaparami? Dahil kapag napamulaklak nyo ito, ay ito po ang siyang tutulong para po baguhin ang ating buhay para maging maalwan. Consider din po siya as money maker plant. Ito siya guys, napakaganda po, diba? Nag-trail na po siya. I was not really expecting na gaganda po siyang ganito. Isa rin po sa mga sekreto ko para po mas lalo siyang makapagbigay na maraming kaswertihan, kasaganahan ay talagang maglalaan po tayo ng sapat na oras para po makitaan po natin siya ng maningning, matangkad at napakagandang postura at kanyuan na ating nakikita ngayon. Napaka-healthy po ng kanyang mga dahon at foliage dahil isa rin po sa sekreto ko kung magluluto po tayo ng mga putahe o recipe na may itlog, yung pinagbalatan po is wag natin siyang itatapon, bagkus. Gagawin po natin siyang pinulbos na eggshells at yun po ang ating gagawing organic fertilizer para sa ating mga houseplant. Hindi lamang po sa mga houseplant na siyang nasa bahay, pati na rin po ang mga halaman na considered outdoor plant. Kapansin-pansin po ng ganitong Hoya po, napaka-waxy, glossy ng kanyang dahon at yung kanyang tangkay at dahon po. Since waxy po siya, ito po yung nag-store or nag-iimbak ng tubig. Kumbaga, they can tolerate yung mainit na lugar or lokasyon. Ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Paano natin malalaman na ready na po siya for propagation? Kapag may nagsibulan na po siyang mga aerial roots, kagaya po ng nakikita nyo ngayon. Ayan. So, ituturo ko po kung paano natin siya i-propagate. Since meron na po siyang ugat dito, magkakat lang po tayo ng 1 inch sa pinakababa. At since ito pong tangkay na ito is meron na po siyang kasamang aerial roots, dito po sa taas na bahagi ng ugat na ito, doon po natin siya puputulin at gagamit po tayo ng soil propagation dahil napaka-best po nun sa lahat ng varieties, cultivar at type ng Hoya plants. Ayan siya guys. Gumamit din po tayo ng fast draining and absorbing na lupa. Wag po tayong gagamit ng lupa na hindi madaling nasisipsip ang tubig dahil po iyon sa water stagnant at siyang nagkukos. Worst case scenario is pwede pong mamatay ang mga halaman na considered lucky at feng shui house plant, at kapag nangyari yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal. Short update lamang po ito. Paalam po, hanggang sa muli.